Meron akong napanood sa TikTok na kapag gumamit ka daw ng credit card or good payer ka, good user ka ng credit card, pwede kang makabili ng dream house mo. I'd like to emphasize mga langga. Credit card obligation is different from a home loan obligation. Kasi si home loan, huge amount, longer yung liability or longer yung loan payment or matagal yung bayaran. Kasi 'di ba, magkano ba yung mga bahay ngayon? Million na, 'di ba? Maswerte ka kung may 500,000 ganyan. Pero hindi yan yung dream house mo. For the credit card users, kapag good user ka, good payer ka, tataas yung credit card limit mo. Every year, si credit card company, dinadagdagan yung credit card limit mo. But do not expect na hundreds and hundreds of thousands yung ibibigay or idadagdag sa credit limit mo. Like ako, meron akong isang credit card. It's more than 10 years already. Pero kahit ba pang down lang ng simpleng bahay, parang hindi pa pwede. Kasi for that amount, there's a certain amount lang na pwede mo siyang i-loan or i-cash advance. Not the whole amount. So what I'm saying is, siguro kung ang sinasabi niya na pwede ka makabili ng dream house mo kapag yung credit card limit mo is million, most likely, you have the capacity to pay for the home loan monthly. Kasi binigyan ka ng malaking limit, ibig sabihin, the usage of that card is malakihan na. Nababayaran mo siya on time, ibig sabihin, malaki yung income mo. Kaya mo siyang bayaran. Masasabi ko lang kapag kunwari, good user ka sa credit card, di ba tataas yung credit card limit mo. Ang factor lang na additional doon sa pagiging good user and good payer mo is tumataas yung credit limit and yung cash advance na pwede mong ma-avail. And if may promo sila, pwede ka nilang offeran. Normally, kunwari yung interest is nasa 0.50. Tapos, o-offeran ka nila ng, kasi good client ka eh. So, offeran ka nila ng discounted rate. So, pagpalagay natin is 0.48, 0.40, ganon. Pero pagdating naman sa home loans, yung credit card, pagiging credit card user mo is a plus factor. Kasi kapag nag-apply ka ng bahay, ang magiging basis doon primarily is your capacity to pay and your monthly income. Kaya mo bang bayaran? For example, nag-loan ka ng ganitong amount, may certain amount na kailangan monthly, ganun yung income mo. So, ang tanong, kaya ba ng sahod mo? Kaya mo ba siya bayaran? Ano yung mga expenses mo for the month or every month? Kakayanin ba pag nagdagdag pa ng ganitong amount pag nag-loan ka? Pero sige, sabihin natin, yung credit card usage mo is a plus factor, pero ang chine-check lang ni bank kapag mag-home loan ka is kung delinquent ka. Ibig sabihin, meron kang card na hindi nabayaran. Pero kung sasabihin na ang credit card usage is the basis para ma-approve ka sa home loan, okay? The purpose of the credit card is for your convenience sa mga cashless transactions, and in case of emergency, may magagamit ka. For additional knowledge about credit card, about home loans or everything, I'll make a separate video na lang. No? So, mga langga, na ano lang ako dun sa napanood ko kasi may mga langga natin baka maniwala kasi hindi lahat ng may credit card is malalaki yung limit. Yung iba, 10,000 lang. So, anyway, mga langga, if you have questions, please do comment and let's see kung anong mga sagot sa mga questions nyo or kaya ko bang sagutin. Let's see. Kung may natutunan ka sa video na to, please don't forget to like and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa video na to, and click the notification bell para ma-notify ka sa aking next video. So, that's it. See you again in my next video. Bye-bye!